Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Urabashikirayande. Urabayanda rabashikirayanda rahayabashikaya. Urayande rebeshikirayanda rabashikirabayanda. Hallelujah, Abba Father, O God. Sa umagang ito, Panginoon, narito kami yung mga anak, Panginoon, nagpupurit, sumasamba sa iyo, O God, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, we invite you in our midst, O God, Holy Spirit. Fill this place with your presence, O God. Hallelujah. Rabashikirayande. As we lift up to you, O God, our beloved nation, Philippines, O God. Hallelujah. Lord, kayo, Lord, ang patuloy na manguna sa aming bansa, O Diyos. Bigyan nyo ng karunungan ng aming Pangulong BBM, Panginoon, O God. Especially sa mga pagdedesisyon, Panginoon, O God. Lalong-lalo na, Panginoon, O God, sa West Philippine Sea, O God. Ito yung areas of disputes, Panginoon, O God. Hallelujah. Lord, bigyan nyo siya ng wisdom, O God. Apart from you, Panginoon, O God, ang karunungan ng tao, Panginoon, is just a foolishness in your eyes, O Lord. Dalangin din po namin, Panginoon, O God, ng aming economy, Panginoon. Patuloy niyong palaguin, O Diyos. Lord, spare mo rin, Panginoon, O God, our nation, O God. From calamities, O God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord God, bigyan mo kami ng ulan at init na sapat lamang, Panginoon, sa aming pangangailangan, O Diyos. Salamat, Panginoon, O God, hallelujah, that you are an answering God, O Lord. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang aming minamahal na bayan, Panginoon. Lord God, every aspect, Panginoon, O God, ng pamunuan, Panginoon, mula sa aming Presidente, Vice President, Panginoon, down to the list of the barangay officials, O God. Fill them with wisdom, O Lord. Magkaroon sila ng takot sa iyo, O Diyos. For the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hallelujah. Salamat, O Diyos. At ang bansang ito ay tunay mong pinagpala. Tinataas din po namin sa iyo ang bansang Israel, O God. Lord, bless Israel, O God. Hallelujah. Lord, sa kabila ng kanilang gyera na hinaharap, Panginoon, O God, you are always with them, O God. Hallelujah. Patuloy kayo maging refuge sa kanila, Panginoon. Kanilang takapagtanggol, O God. Hallelujah. Lord, patuloy mong bigyan ng karunungan, Panginoon, si President Netanyahu, O God. At pagkakaisa, Panginoon, O God, sa mga Israelites, O God, especially in times like this, Panginoon, that they are at war, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name. Continue to bless their economies, O God, in Jesus' name. Lord, we lift up to you, Panginoon, ang pananambahan ngayon, Panginoon, O God. Lord, let our praises, Panginoon, reach unto your throne, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Make this place your throne on earth, O God, as it is in heaven, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pagpalain niyo, Lord, ang aming mga pastors, Panginoon, O God. A worship service, Panginoon, not only here in Golden Hills, Panginoon, but maging sa Suha right now, Panginoon, O God. Maging mamayang hapon, Panginoon, O God. Ang Gumaok at saka ang Green Forbes, O God. And the rest, Panginoon, ang mga genuine churches mo, O God. Continue to bless, O God. Lord, bless Pastor LB na siyang maghahayag ng salita mo, Panginoon, O God. Lord, let the divine revelation be upon her right now in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord God, let understanding be upon us all, O God, in the mighty name of Jesus. Shikarabayande, hirabashukurayanda. Thank you for the wisdom. Thank you for the knowledge, O God. Let our praises be heard, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Bago po ang lahat, batiin po muna natin ang ating mga kananayan ng Blessed Happy Mother's Day. Hallelujah. Ikaw ang kalakasan sa oras ng paghihina, Panginoon. Hallelujah. Oh, Lord Jesus, we praise you, Lord. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan.
O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muog at siyang kublihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Yes, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang kahinaan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buog at siyang kublihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Minsan ba, ikaw ang kalakasan. Ikaw ang kalakasan sa oras ng karanaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buog ang siyang kublihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ng iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ng iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat. Ikaw ang lahat. Ikaw ang lahat sa akin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat na iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Hallelujah! Praise you, Lord. Praise Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Sambahin natin siya at papurihan. Kapatid, kung hindi mo alam yung kanta, huwag mong tignan yung lyrics. Pero pakiramdaman mo yung flow ng Holy Spirit sa lugar na ito. Hallelujah! Kung ano man ang mga dinadala mo ngayon, habang umaawit, kami ay isurrender mo lahat. Lahat
ng mga chains na dinadala mo dahil i-break yan ng Panginoon ngayong araw na ito. Hallelujah. You are the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory and creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heavens down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You are Death could not hold you, victor before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. You are raised to life again. 'Cause you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours
Ibigay po natin ang pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. What a powerful name it is, the name of Jesus, that can break every chain. Amen. In Jesus' name. Sige po, tayo po'y tumayo na pong lahat. Pagsaluhan po natin ang mensahe ng Diyos. Maaring sa kaisipan po natin, ito po'y para sa mga nanay lamang, pero kasali po ang tatay dito sa ating mensahe. Ang ating pong title, The Unfading Beauty, which is so precious to God. Unfading beauty, which is so precious to God. Tingnan mo yung katabi mo. Is she beautiful? Amen? Sabi kanina ng isang kapatiran, bakit pastora ang ganda mo? Nagpaganda talaga ako. Kasi yun ang message, di po ba? Pero malalaman natin kung ano higit na mas maganda sa Panginoon. Ang gandang walang kupas na mahalaga sa Diyos. Amen? Amen. Ang ating pong verse matatagpuan sa 1 Peter chapter 3 verses 3 to 4. Kinuha ko po ito sa Life Application Study Bible. Magbasa po tayo. Verse 3. Don't be concerned about the outward beauty of fancy hairstyles, expensive jewelry, or beautiful clothes. For you should clothe yourselves instead with the beauty that comes from within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is so precious to God. Tagalog po tayo. Ang iyong ganda'y huwag maging sa kagayakang panglabas lamang, paris na pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso. Ang gandang walang kupas, na likha ng mayumi at mainhing diwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Let's all bow our heads and let's close our eyes. Heavenly Father, we give you praise, we give you glory, we give you honor and adoration. Thank you so much for this wonderful Sunday, O God. Na yung mga anak, narito pinagtipon mo, O Diyos. Kakain kami ng iyong banal na salita, ang tinapay ng buhay, na makapagbibigay lakas sa aming kaluluwa at spirito. Holy Spirit, kayo pong mangusap individually sa bawat isa. Bless my lips, Holy Spirit. Ang lahat ng salitang lalabas sa labi ko'y galing lamang sa iyo. Lapatan mo po ito ng double portion of anointing in Jesus' name. Wala po, Panginoong, hihigit pa sa oras na ito, kundi maramdaman at maranasan namin sa puso namin ang kapangyarihan mo. Linisin mo kami sa aming karumihan, ano man ang aming nagawang kasalanan. Thank you for the blood of Jesus Christ who washes our sin and make us clean. Salamat po sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, everybody says, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Peter instructs Christian wives to develop inner beauty rather than overly concerned about their outward appearance. Binigyan po ng instruction ni Pedro ang mga babae o kababaihan, may bahay na Kristiyano, na linangin, i-develop yung inner beauty, yung kaloob-loobang kagandahan, kaysa sa panlabas na anyo na nakikita po nating lahat. Amen po? Siyempre po natuwa ako nung nakitang maganda ako. Pero mas matutuwa po ako kung ang Diyos po magkakaroon ng pagbabagong gagawin sa inner self ko. Amen? Amen po ba? Yun po ang desire nating lahat. Dapat po, yun ang maging desire ng puso. Hindi lamang para to sa nanay. Mga tatay, kailangan yung ating inner beauty, kaloob-loob ang kagandahan. Sikapin po natin.
mapalago ito, mapabago ito, di po ba? Mapaangat ito, para hindi lang panglabas na ganda ang nakikita, kundi yung within us. Developing an inner spirit of godliness is very important. Live your Christian faith quietly and consistently in your home so that your family will see Christ in you. Napakahalaga po na ang nadidevelop sa atin, napapalago natin yung inner spirit, yung pagiging makadiyos natin. Amen po ba? Yung pananampalataya natin, lalo sa loob ng pamilya, consistently. Ibig sabihin, nanatili. Hindi ngayon okay tayo sa ating Christian faith. Bukas pag may problema, hindi na uli. Amen po? Para daw makita sa loob ng tahanan natin, sino po? Ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen po? Nakasunod po ba tayo? Alam niyo, sa totoo lang, ang magsasabing maayos ang puso natin, yung kasama natin sa bahay. Amen po? Amen? Kahit po yung alaga nating pet na hayop, alam niya kung mabait tayo o hindi. Amen po ba? Kung nag-a-agree po kayo, palakpakan niyo si Lord. Napakasarap po talaga sa loob ng family, mag-start yung ating inner beauty. Amen po. Sabi po sa Kawikaan, chapter 31, verse 30, magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balan. Nakakapandaya yung ganda. Di po ba? At yung kumukupas daw po yun. Pero yung babaeng may takot kay Yahweh, pupurihin ng balana. Hindi lang babae. Sabi mo mga babae, kayo din lalaki. Amen. Di po ba? Pupurihin din po kayo ng balana, miss ng kapaligiran. Kung tayo po ay hindi lang maganda sa panlabas, kundi maganda rin po sa kalooban. Meron po tayong kasabihan sa mundo. Ang ganda, ang kagandahan ay depende sa tumitingin. Wow, salamat kung ang tingin nyo sa katabi nyo ay maganda siya. Beauty is in the eye of the beholder. Amen. Beauty is in the eye of the beholder. Kaya wag mo sisihin yung katabi mo kundi sa nagagandahan sa'yo. Kasi nasa mata niya yon. Amen? Kaya iba-iba ang anyo. Naaayon ito sa mata ng taong tumitingin. Amen po? Amen. Pero yung kalooban natin, yung inner beauty natin, walang makakahadlang, hindi yan kukupas, nakikita yan ng Diyos at nakikita sa ating pananalita at sa ating pamumuhay. Amen! Palakpakan po natin ng Diyos. Praise God. But the Word of God is telling us that beauty comes from within. The unfading beauty of a gentle and quiet spirit which is so precious to God. Kagandahan ng tao, tandaan po natin, ay hindi sa panglabas, kundi sa panloob o ganda ng puso at kalooban. Amen. Sabihin mo na sa katabi mo, ano tingin mo, maganda ba kalooban ko? Sabi ng katabi mo, of course, maganda kalooban mo ngayon kasi nasa loob tayo ng church. Nasa loob tayo ng templo ng Panginoon. Amen po? Amen. Amen. Sabi po, there are different ways to have beauty that comes from within. Makinig po tayo, may mga pamamaraan. Nawa, matutunan po natin ito. Isulat po ninyo, kung may dala po kayong ballpen at papel, notes, mag-jot down notes po kayo. Ano yung mga pamamaraan? Number 1, for lovely eyes. Pikit-pikit nga ang mata, kahit na lovely eyes yan, pero merong gusto ang Diyos dyan. May malasakit sa kapakanan ng iba kaysa sarili. Yung mga mata, punta po ako ng England, di ba? Ang mga mata po doon, puro may dugtong to. Ang tawag dito? False eyelashes. Pag wala kang false eyelashes doon, parang OP. Puro sila naka-false eyelashes. Pero sa Panginoon, ang mahalaga po, ibig sabihin ng lovely eyes, may malasakit sa kapakanan ng iba kaysa sa sarili.
Yung mata mo, nakikita mo kung ano yung kapakanan ng iba. Amen po? Sabi ng Pilipos, chapter 2, verse 4, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang yung sa inyong sarili. Paul encourages us to guard against any selfishness or jealousy that might lead to disagreement. Kaya nagkakaroon ng di pagkakasundo kasi selfish ka. Gusto mo, ikaw lang mananakit. Pag ikaw na sinasaktan, nagagalit ka na. Hello? Ba't natahimik na kayo? Gusto mo, ikaw lang magtataas ng boses? Pag may nagtaas ng boses sa'yo, ayaw mo na. Galit ka na. Tatanungin ko kayo. Bakit nagtataas ang boses ang tao? Merong disagreement. Tama? Walang naglalambing na nagtataas ng boses. Kapon, sabi ni Pastor Ted, Satanas, umalis ka na. Pag si Satanas nilambing mo, hindi aalis. Satanas, umalis ka na. Pag Satanas yan, galit yan, anong sabi mo? Tumigil ka. Diba? Kasi hindi aalis. Ang tendency talaga, pag merong hindi pagkakasundo, may disagreement, may aangat ang boses. Amen po ba? Sabi, huwag kang self-centered. Yung selfishness, alisin mo. Yung jealousy, lagi ka nagseselos. Bakit siya ganun? Sa akin, hindi. Diyan daw po nagsisimula ang disagreement. Showing genuine interest in others is a positive step forward in maintaining unity among believers. Mga mananampalataya, taas kamay. Kapag mahalaga sa atin at may interest tayo sa kapakanan ng kapatiran natin, at ang nakikita natin sa Kanya ay positibo, hindi yung mga negative niyang ugali o negative niyang galaw o pananalita, magkakaroon ng unity. Mame-maintain yung unity sa church. Tama po ba? Hindi yung mata mo, lovely eyes, ang ganda. May false eyelashes ka pa. Pero lahat naman ng pangit, yun naman ang nakikita mo. Hello? Intindihan po ba natin yung mensahe? Ang ganda-ganda ng mata. May light brown dito, may dark brown dito, may blue pa dun. May eyebrow pa. Di po ba? Di po ba? Pag nag-senior citizen na kayo, hindi na kayo aalis ng bahay na walang eyebrow. Kasi wala na kayong kilay nun pag senior na, nauubos. Amen? Pero okay lang walang eyebrow. Basta nagmamalasakit sa iba. Hallelujah! Amen? Amen po ba? Hindi yung puro hindi maganda ang nakikita mo. Hindi yung puro sa sarili mo. Dapat tingnan mo rin kung ano ikaaayos, ikagaganda para magkaroon ng unity sa samahan. Kung kayang magparaya, kayang magpasensya, para hindi masira ang pagsasamahan, yun ang magandang mata. Amen? For lovely eyes. Pangalawa, for tender lips. Alam niyo naman si Pastora, di ba? Hindi lumalabas na walang lipstick. Tender lips. Hello? May lipstick ka nga, patong-patong pa yung kulay. Pag nagsalita naman, bagsak. Di po ba? Maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang pananalita. Amen po. Hindi tinuturin ni Peter na, huwag ka na mag-ayos ng mata, huwag ka na mag-ayos ng labi. Maganda, tingnan tayo, presentable. Hello? Nandiyan po ba tayo? Doon sa suha, kahit po yun ay bundok, pag hindi kami nakabihis ng maayos, hindi kami nagsasalita. Minsan po nangyari, may patay. Si pastor, naka-short. Ako naman, parang naka-duster. Pastor Anisel, may patong pang parang towel. Sabi ko, huwag tayo mag-word of God. Kasi mahalaga ang presentation ng tao kapag nagsasalita ng salita ng Diyos. Agree kayo? Amen. Hindi pwedeng nasa pulpito ka o nag-word of God ka, yung itsura mo, parang yung tao, ba't ganun sila?
pinipresenta ang Diyos pero hindi maayos ang itsura. Agree ba kayo? Kaya kailangan maayos din. Pero yung ating mga labi, kailangan magamit din sa kaaya-aya at kapakipakinabang na pananalita. Ano ang sinasabi ng Biblia sa Colossus chapter 4 verse 6? Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat salita, ang bawat isa. Napakasarap na yung tao pagkausap niya, nawiwili siyang kausap ka. Amen? Lalo't ang topic nyo, sino? Si Jesus. Amen po ba? Nawiwili ang taong makinig, lalo ang topic nyo, yung kabutihan ng Diyos. Pilitin natin yung tender lips natin, paggamit para makapag-encourage tayo ng kapwa. When we tell others about Christ, it is important always to be gracious in what we say. Kailangan may kagandahang loob. Yung ating pagsasalita, lalo't ang binibigkas natin ay patungkol sa ating Panginoong Jesus. No matter how much sense the message makes, we lose our effectiveness if we are not courteous. Baliwala, hindi ka effective kung hindi ka magalang. Amen? At mayabang ka. Baliwala po yun. Kailangan nakikita sa ating labi, sa pagsasalita, yung paggalang, pagrespeto. Just as we like to be respected, we must respect others if we want them to listen to what we have to say. Paano ba natin mapapakita yung respeto natin sa iba? Nagpapaliwanag siya ng pananampalataya niya. Pakinggan mo siyang mabuti. Hindi yung nagpapaliwanag pa siya, sinasabi mo na, hindi, mali yan. Hindi ganyan sa amin. Sa tingin nyo, makikinig pa sila? No, amen, di ba? Hayaan nating magbigay siya ng kanyang opinyon. Pakinggan natin. At tumangutangulang tayo. Pag binigyan tayo ng chance magsalita, saka natin ipakita sa kanya, i-share sa kanya, ibahagi kung ano ang natutunan natin sa Panginoong Jesus. Di ba ang sabi? Ituro din natin to sa iba. With respect. Amen. Halimbawa na lang po, sino galing sa Catholic? Taas kamay. Lahat. Sino na yung born again na ngayon? Wow. Born again ng labi. Sino? Wow. Born again ng mata. Amen. Dalawa pa lang, di ba? Matutuwa ba tayo nung Catholic tayo pag sinabing, kayo namang mga Katoliko eh. Di po ba? Saan ka ba galing? Hello, saan ka galing? Catholic ka din eh. Nung nakakilala ka sa kanila sa Panginoon, wala ka ng respeto. Dapat respect. Amen? Nagkukwento siya. Alam mo, pinrosesyon namin yung si Mary, si Jesus. Tuwang-tuwa siya. Pakinggan mo lang siya. Then, saka mo siya kausapin. Gusto mo ba na maramdaman na si Jesus ay buhay? Gusto mo bang maramdaman na si Jesus kayang baguhin ang buhay natin? Tender lips. Respect others. Amen? Sabi ng speaker kahapon, walang basagan ng trip. Hello! Kaya wala tayo maani. Nag-uumpisa pa lang yung inaani mo, binabasag mo na yung trip niya eh. Trip niyang magkwento eh. Diba? Pagkwentuhin mo lang siya, paano natin sila mawiwin? Kung di tayo marunong sumagot sa mga tinatanong nila, di tayo marunong gumalang sa pananampalataya at paniniwala nila. Hello? May natututunan po ba tayo? Kailangan respetuhin natin sila. Hindi pwedeng nagdi-disagree agad. Hindi pwedeng ibinababa mo agad. Kahit mga bata nga ngayon eh. Sino may anak ngayong kabataan? Nasabihan na ba kayo ng anak nyo? Ma, pa, kailangan ba lagi kang sumisigaw? Ganyan po ang mga bata ngayon. Hindi pwedeng sigawan. Kailangan ba talaga laging sisigaw? Pag kinausap mo ba ako, kailangan palaging sisigaw? Pag inutusan mo ba ako, kailangan galit ka palagi? Hello? Totoo ba yon?
Ganon ngayon ang kabataan. They want respect. Pero tama din naman, ano? Kasi yung mga nanay ngayon, grabe din, ano? Kung naglalaro yung anak, naglalaro din yung nanay. Kaya galit din siyang mag-utos sa anak. Ayaw din siyang maabala sa games niya, ayaw din maabala ng anak sa games niya. Anak, may tao sa labas, dali! Naglalaro din yung nanay. Sabi nung anak, teka muna, pa-out ako. O di ba? Parehong interesado sa ginagawa, kaya hindi nag-uusap ng tama. Amen? Amen. Mga nanay, kung gusto nating igalang tayo ng mga anak natin, sabi ng anak ko yan, Ma, daan-daan ka bang mapatulan kita? O, di ba? Kasi nga po, minsan, wala din tayong respect sa mga anak natin. Sabi ng speaker kahapon, pag uwi nyo, yakapin nyo ang mga anak nyo, humingi kayo ng tawad. Amen. Marami din tayong kasalanan sa mga anak natin. Amen ba? Kaya ngayon ayaw nang sumagot. Kasi dati sumasagot siya. Ano sabi mo? Sumasagot ka pa? Sabi niya, hindi na ako sasagot. Kahit kailan mo kausapin, hindi na ako sasagot. Ayaw nang sumagot ng anak mo ngayon. Kasi sinabihan mo, sumasagot ka pa? Sumasagot ka pa? Lapastangan ka na? Di po ba? Alam niyo po kung ano kabataan ngayon? Ipalabas natin kung ano damdamin nila. Hayaan natin magkwento sila. Kasi pag sigaw tayo ng sigaw, hindi sila magkukwento. Tender lips. Amen? Okay lang, wala palang lipstick, pastora. Basta tender lips. Yung mga sasabihin natin, talagang yung nakakapakinig ay mai-encourage natin na makipag-usap uli sa atin. Kaya pala yung mister mo, pag nagsasalita ka pa lang, tumatalikod na. Hindi pala siya nawiwiling kausap ka. Kasi puro kautos. Sabi ng mga tatay, ang 10 utos ng Diyos, 10 lang. Ang nanay daw, isang araw, 20 na, hindi pa tapos. Sabi ng mister ko, talagang kayong mag-ina, hindi yung kayo masayang nagpapahinga ako. Kung wala akong ginagawa, may iuutos kayo. Kaya lumalapit ka palang nanay, tumatalikod na si mister. Diba? Tapos pag may ginawa siya, hindi mo naman pinupuri. Linis na ba sa'yo yan? Wow, inutusan mo maglinis, nung hindi mo nagustuhan, pinintasan mo pa. Kaya ayaw na nila makipag-usap sa atin. Anak natin, ayaw na rin. Mas gusto yung cellphone kausap kaysa sa nanay niya, kaysa sa tatay niya. Totoo, hindi? Palakpakan po natin ng Diyos. Uy! Ang sarap nagsasabi ng totoo, di ba? Ang tinatamaan, magbabago. Woo! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Pangatlo na po, ngiti-ngiti yung mga tatay sa likod. Oh, rejoice. Go, pastora. Go, pastora. Go. Number 3, for charming face. Woo! Ang charming na mga mukha. Ang gaganda. Laging nakangiti na may masayang puso. Charming ka nga. Busangot ka naman. Nakasarap ka sa lamin. Ang ganda mo. Paglabas mo, alam niyo yung mga taong nabibili ang ngiti? Meron taong pag nakangiti, kinakalabit ko, may kaibigan akong ganun. Ngiti na ba yan? Dagdagan mo kaya? Ngingiti ka na lang, kakapraso pa. Hindi ko alam kung alanganin ngiti yan o hindi eh. Ngumiti ka, ibigay mo, todo mo. Para yung mukha mo lalong maging charming lalo. Amen po ba? May bayad ba yung ngiti? Wala. Libre, nakakaganda pa nga yun eh. Tingnan niyo yung taong laging simangot. Ang dilim ng mukha nun. Laging simangot. Meron taong kahit sa picture, di ko nakita ngumiti eh. Picture na, nakasimangot pa rin. Lahat na, waki na siya. May isa pa doon no, nagtatakip ng mukha. Nag-message niya ako, sabi ko, sabihin niyo naman sa tumutulong dyan, ngumiti kahit minsan. Ang dami ng picture na nasend sa akin, hindi ngumingiti. Kahit sa picture man lang, ngumiti tayo. Amen? Ang gwapo-gwapo, ang ganda-ganda. Hindi makangiti, nabibili ang ngiti. Alam niyo po ba yung ngiti? Ang sabi po dito, yung mga taong palangiti,
Para silang pain relieving medicine. Ano ibig sabihin ng pain relieving medicine? Lumakad ka sa labas. May mga tao kang nakikita doon sa labas. Sobrang pain ang nararanasan. Kahit anong mepenamic milligrams ang inumin, hindi natatagal yung pain pag sa puso yon. Amen? Paglabas mo, ang saya-saya. Sino nakakakilala kay Sister Linda Johnson? Lagi yun naka-smile. Lagi yun nakatawa. Hello? Hindi nyo ba napansin? Lagi siya naka-smile. Lagi siya nakatawa. Ano ang hatid niya sa inyo? Diba nare-relieve? Pain relieving medicine sa kaluluwa ng tao. Yung ngiti mo, kapatid. Baka paggising mo pa lang, nakasimangot ka na. Kaya yung mister mo't anak mo, nagtitinginan na, hindi mo alam. May sungpong na naman. Diba? O minsan, nag-chat-chat sila. O, ikaw pala pinag-uusapan. Tingnan mo yung ina mo. Paggising, si bangot na agad. Kala mo yung dalawa, may ibang ka-text. Ang pinag-uusapan pala, ikaw. Di po ba? Totoo ba yan, nanay? Totoo po ba? Hindi. Totoo po yan. Sabi po sa Kawikaan 15:13, ang taong masayahin ay laging nakangiti. Ngunit ang may hilahil ay wari bang nakangiwi. Tingnan mo yung katabi mo kung nakangiwi ngayon yan. Ang masiyahin lagi nakangiti. May pera't wala, nakangiti. Sabi mo sa katabi mo, ngiti ka kahit wala tayong pera. Mahalaga yun. Dahil yung ngiti po natin, yung heart po natin nagre-rejoice. Mismong puso mo nagre-rejoice pag lagi ka naka-smile. To be cheerful is to be ready to greet others with a welcome, a word of encouragement, an enthusiasm for the task at hand, and a positive outlook on the future. Kapag masayahin kang tao, yung hinaharap mo, maganda talaga. Yung future mo, kasi masiyahin ka eh. You welcome blessing. Amen? Amen po? Hello? Naku, nawa ang mensaheng ito, paglabas natin mamaya, nakangiti na tayong lahat. Amen po? Amen? Ang taong masayahin, laging handang bumati sa iba. Amen? Yung taong nakangiwi, binabati mo na, sis. Sabi, ang tigas-tigas ng liig. Problemado. Alam niyo po, kailangan laging naka-smile ang tao. Lagi kang welcome yung lahat ng tao sa puso mo, nabatiin sila. Kasi yung ngiti mo pa lang, encouragement na. Tama po ba? Hello? Yung ngiti at tapik. Ngiti at tapik, encouragement na po yan. Sabi pa, enthusiasm for the task at hand. Ang daming trabaho sa church. Ang daming lilinisin. Alam niyo po ba na ito'y bagong gawa? Kung kayo pumunta dito, sasabihin niyo, parang yung gera sa Israel naganap dito. Sa dami ng lilinisin. Hindi mo alam kung ano uunahin mo. Pero kung ikaw ay masaya, may ngiti sa labi, na kahit ano yung nakikita mong ayusin at kaguluhan, dumadali ang iyong kabigatan. Hello? Hala, ngiti lang pala ang kailangan para gumaang. Amen po? Amen. Kung nakasimangot ka, wala kang nawe-welcome na magandang pagpapala ngayon at sa hinaharap. Kasi laging ang bigat-bigat ng dibdib mo. Tandaan po natin, such people na laging nakangiti ay lagi siyang nagwe-welcome at nag-i-encourage sa magandang araw at sa magandang hinaharap ng bawat isa. Para siyang pain-relieving medicine. Sabi mo, punta ka nga dito. Gusto kong matawa eh. Diba? Parang pain-relieving medicine yung tao sa'yo. Amen po ba? Kesa, punta ako dyan sis. Di, ang dami kong ginagawa. Kasi pag pumunta siya, bumibigat buhay mo eh. Gusto nyo ba yun? Ayaw kayong papuntahin. Kasi bumibigat yung buhay niya kapag nakikita ka niya. Sige nga, ngitian niya natin ang bawat isa.
Naku, ngumiti kayo ng masaya. Oh, walang bayad dyan. May pagpapala pa yan. Kalabitin niyo yung katabi niyo. Smile, smile din. Huwag lang sa camera i-smile. Smile! Ano yung kanta ng mundo? Smile when your heart is aching. Di ba may kantang ganon? Hello? Di ba ba? Smile ka daw kahit ang puso mo nasasaktan. Oh, di ba? Napakasarap. Number 4 na po tayo. For graceful hands, mahabagin sa mga nangangailangan. Yan po ang beauty inner. Yung grace, yung hands mo, graceful, punong-puno ng biyaya, mahabagin sa nangangailangan. Sabi po sa aklat ng Roma chapter 9 verse 15, sapagkat ganito ang sabi niya kay Moses, nahahabag ako sa ibig kong kahabagan at naaawa ako sa ibig kong kaawaan. Our God is merciful. Our God is gracious. Our God is loving and forgiving. Alam niyo ang ating Diyos, kahit hindi tayo mabuti, siya ay nananatiling mabuti. Amen? Kahit hindi tayo matapat sa Kanya, siya ay nananatiling matapat. Even we are not lovable, ang Diyos laging mahal na mahal tayo. Amen po? Lagi siyang nagpapatawad, lagi siyang umuunawa, laging punong-puno ng habag. God's mercy never comes to an end. Kaya sabi, as God's follower, we must be like Him. We can give glory to God when our character resemble His. Nakapagbibigay kalwalhatian tayo sa Diyos kapag ang ating karakter, pag-uugali, ay katulad ng ugali ng ating Panginoong Jesus. Hindi tayo mapagtanim ng galit. Amen po? Maibigin tayo kahit hindi sila kaibig-ibig. Amen po? Mahirap po gawin yan. Pero mamaya po sa conclusion, mapapatunayan nating madali pala. Bilang anak ng Diyos, meron pala tayong kakayanan at kapangyarihan, mamuhay tayo ng ating kalooban ay nakasusunod sa Diyos at nagiging mabuti at maganda ang ating inner self. Amen po? Amen po ba? Minsan, yung ating kamay, laging nakatikom. Lagi kasi sinasabi mo, sa akin nga kulang pa to eh. Pamimigay ko pa. Ang di natin alam, it is better to give than to receive. Sabi ng Biblia. Amen? At kung yung kamay mo nakabukas, anytime pwedeng lagyan ni Lord yan. Pag yan lagi nakatikom, paano niya malalagyan nakatikom? Di ko ano yung meron ka, yun lang ang sayo. Minsan may spoil pa yan. Masisira pa yan. Kasi lagi mong, di ba yung pagkain nyo sa rep, pag ayaw nyo ipamigay, hindi nyo nakain, ano nangyari? Nasira lang kasi hindi pinamigay. Yung stock mo, ang dami-dami, hindi mo naman makain, pero ayaw yung pamigay. Pagtingin mo, expired na, hindi na makain. Hello po, totoo po ba yun? Kaya po, yung graceful hands, mahabagin tayo sa mga nangangailangan. Lagi natin iisipin, yung kamay natin, pakinig po kayo mabuti. Yung kamay po natin, pwedeng maging kamay ng Diyos. Ang Diyos po kasi maraming kamay. Ang Diyos po maraming kaparaanan. Amen po ba? Kaya no one can boast. Minsan nasa taas ka, pero darating ang time makakaranas kang nasa ibaba ka. Pero kung ikaw matulungin, graceful ang iyong kamay, punong-puno ng biyaya, kagandahang loob, yung kamay natin yan gagamitin ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Ang sinasabing maraming kamay ang Diyos, yung kamay ng mga anak ng Diyos, pwedeng maging kamay ng Diyos to bless others. Hello? Naintindihan niyo po ba yung mensahe? Kaya sinasabi ng iba, bakit sinasabing ang daming kamay ng Diyos? Dahil lahat ng sons and daughters ng Diyos, pwede niyang gamitin yung kamay to bless other people. Amen. Gusto ba natin ang kamay natin maging kamay ng Diyos? Ipakita natin lang sa Diyos na kapag binless na tayo, ready tayo to bless others. Amen? Ipakita natin sa Kanya, Lord, pagpalain mo lang ako. Gawin mo lang akong manager ng kayamanan dito sa lupa. Pagpapalain ko yung iba. Pag nakita ng Diyos ang puso natin, talagang bibigyan niya tayo ng kayamanan sa lupa na pwedeng ibahagi.
Pero pag nakita ng Diyos, saradong-sarado yung kamay mo, paano kitang pagpapalain? Hindi ka marunong magbigay sa iba. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Panglima na po tayo. For beautiful feet. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Lumakad lagi na kasama ang Diyos. Paano ba tayo lumalakad sa buhay natin araw-araw? Are we walking with the guidance of the Holy Spirit? Or we are walking for our own motives? Paano ba tayo lumakad? Sa pansarili ba nating motibo? Sa pansarili nating kagustuhan, kaginhawahan? Ang sabi po sa aklat ng Genesis chapter 6 verse 9. Basahin po natin. Napakabuting tao ni Noe. Siya na lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon. Palibasay namumuhay na kasama ang Diyos. Amen. Si Noe, napakabuti ng kanyang puso, namuhay siya ng matuwid sa kanyang kapanahunan. Kasi namumuhay siyang kasama ang Diyos. Saying that Noah was righteous and blameless does not mean that he never sinned. Hindi ibig sabihin, hindi na nagkasala si Moises. Blameless siya, righteous, matuwid, walang bahid, pero nagkakasala pa rin siya. Rather, it means that Noah wholeheartedly loved and obeyed God. Ibig sabihin po, lumakad si Noah, na kasama ang Diyos kasi nagmahal siya sa Diyos at sumunod siya sa Diyos. Amen! Mahalaga ba yon? Yes, sabi sa Bible, banal na kasulatan, kung minamahal mo ako, susundin mo ang aking utos. Amen po? Kaya si Noah, minahal niya ang Diyos, sumunod siya sa Diyos. Wholeheartedly, buong puso. At for a lifetime. Hindi siya paminsan-minsan lang. For a lifetime, he walked step by step in faith as a living example to his generation. Alam niyo, pag nababasa ko yung generation, sumusunod lagi sa isip ko yung legacy. Alam niyo po ba yung legacy? Ano gusto niyong maiwan legacy dito sa mundo? Napakasarap na ang legacy nating maiiwan. Tayo'y nakita ng Diyos sa ating henerasyon na tayo'y nagmahal at sumunod sa Diyos. Amen? Lalo na mga mahal natin sa buhay. Sino may anak na? Amen? Lahat tayo. Di ba gusto nating makita yung mga anak natin? Nilalakaran nila kung ano yung nilalakaran natin? Amen po? Step by step, yung pananampalataya ni Noah, nakita ng kanyang mga anak. Kaya nga, di ba, nung pagawain si Noah ng arko, nung siya'y pumasok sa loob ng arko, di ba sumunod din yung mga anak niya? Hello, nakita niyo po ba? Kung hindi nakita ng mga anak ni Noah ang pamumuhay ng kanilang ama, sa tingin niyo, papasok sila sa arko? Hindi sila maniniwala. Hindi sila maniniwala. Kasi hindi sila susunod sa kanilang ama. Hello, nakukuha po ba natin? Pero dahil nakita ng mga anak niya mismo na ang kanilang ama lumakad step by step in his faith as a living example to his generation, pumasok din sila sa arko. So yung iba, hindi na nampalataya, hindi pumasok, di po ba? Amen po ba? So napakahalaga na yung ating pamumuhay, bigyan tuon po natin talaga yung inner beauty natin. Kasi diyan din nakasalalay ang kaligtasan ng ating henerasyon. Amen po. As a living example in our generation, pilitin po natin na yung 5 ito mula sa ating mga mata na nagmamalasakit sa iba, sa ating mga labi, di po ba? Na nawiwili silang makipag-usap sa atin, nakakapag-encourage tayo ng iba. Yung ating mga mukha na gustong-gustong makita ng iba dahil pag nakita tayo, para silang nakainom ng pain reliever medicine, dahil yung ngiti natin nakakahawa para sumaya yung iba. Hello, andyan po ba tayo? At yung kamay po natin, ginagamit ng Diyos na maging kamay niya. At yung paa po natin, magagandang paa, na katulad ni Noah, na talagang sa pamumuhay niya, step by step, namuhay siya na nananampalataya sa Diyos.
Sabi po, like Noah, we live in a world filled with evil. Si Noah po nung namumuhay noon, masama na rin ang mundo. Sa panahon natin ngayon, nasa mundo din tayong masama. Amen po ba? Ang tanong, are we influencing others? Being a good Christian? O tayo ang nai-influence nila para sumama sa world? Uulitin ko. Katulad ni Noah, narirahan sa masamang mundo, tayo naninirahan din ngayon sa mundong masama at magulo. Bilang nasa Panginoon na, bilang Kristiyano at mananampalataya na, tayo ba nakapag-i-influence sa kanila, katulad ni Noah, o tayo ang nai-influensyahan nila na sumama sa kanila? Dapat ano tayo? Tayo ang nakaka-impluensya. Mga sister, mahalaga yung mata para ma-impluensyahan natin sila. Tingnan din natin kung ano makakabuti sa kanila. Amen? Huwag laging yung nakakabuti sa atin. Magparaya po tayo. Yung ating labi, tingnan din natin kung ano yung makakaganda sa nakikinig, makakawili sa kanilang pakikinig. Napakahalaga po. Pati ang ating kamay, ating mukha, ang ating paa. Conclusion na po tayo. 1 Peter chapter 3, verse 3 to 4, yung ating main verse, teaches us to prioritize inner qualities and the development of a gentle and quiet spirit over external adornments. Kahit po sa mga tahanan natin, di po ba gusto natin magagandang bahay? Sino dito ang gusto na maganda, malinis, maraming gayak na bahay? Taas kamay. Ang tanong, gusto mo bang magpapasok ng bisita sa bahay mo? Welcome ba ang tao sa maganda mong bahay? O pinagaganda mo yan, kahit asawa mo at anak mo, nagagalit ka pag lumakad dan sa floor na nilinis mo. Pag mong lakaran niya, kalilinis ko lang. Saan mo gusto lumakad? Sa bubong. Di ba ganun yung mga nanay? O, kalilinis ko lang. Yung paa mo, wag mong lakaran yan. Hello po, tama? Uminom ng tubig. Iinom ka na naman, kahugas ko lang ng plato. Di po ba? Gusto natin organisadong bahay. Amen. Malinis na bahay. Amen. May kumakatok. Ay sis, pasensya na, naglilinis ako eh. Lagi na lang naglilinis, ting pupuntahan. Tanggal na yung kulay ng tiles, ayaw pantigilang kakapunas. Tapos ayaw magpapasok ng bisita. Parang ganun lang siya. Amen po? After tayo sa magaganda, pero yung kalooban natin, nakakalimutan natin. Amen? Nakakalimutan natin. Pero ang sabi, ano ang mahalaga sa Diyos? Magandang bahay, magandang puso. Magandang labi, ang nais ng Diyos, puro lipstick na iba-iba. O tender lips na pag nagsalita, talagang aangat ang dibdib mo, ma-encourage ka. Di po ba? Gusto po ng Diyos, mahalaga sa Kanya, magandang puso. It challenges us. Natcha-challenge po ba tayo? Natcha-challenge po ba tayo? Amen. To value and cultivate the beauty that comes from a heart transformed by the Spirit of God. Nakaka-challenge, di po ba? Kasi yung puso natin na-transform na eh. Kaya ang tanong ko, sino na-born again na dito? Taas kamay. Na-born again ng puso? Taas kamay. Wow! Na-born again ng labi? Na-born again ng mata? Pahina ng pahina. Na-born again ng kamay? Na-born again ng paa? Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Napakasarap na hindi lang labi ang born again, kundi pati puso. Amen po. China-challenge ko po ang lahat sa atin. Kasama po si Pastora. Na-transform na tayo di po ba? Lalo na yung labi natin. Tayo ang aani ng bunga niyan. There is power in our tongue. Pagising mo pa lang, ano ba yan? Ang hirap ng buhay. Wala na naman tayong ganito. Wala na naman tayong ganito. Ano winelcome mo? Pagpapala, sumpa. Sumpa. Transform na. Na-born again na nga pati labi eh. Amen? Transformed by the Spirit of God. Hindi espiritu ni Satanas ang nag-transform. Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan mamuhay tayo
bilang binagong tao. New creation. The old has gone, the new has come. Wala na yung dating pagkatao. Kaya kung dati tayong laging nagbubunganga ng kahirapan, dapat ngayon, speak life, speak blessing. Amen? Para ang buhay natin, hindi palagi pumupunta sa kahirapan. Kasi ang labi natin talagang nagdideklara ng pagpapala. This passage serves as a reminder. Kanina, challenge. Ngayon, reminder. That both men and women are called to cultivate inner beauty and display virtues as a gentleness and humility. Babae at lalaki, nire-remind tayo ngayon na tayo daw po dapat nagdi-display. Kung maganda ang kalooban natin, i-display natin. Kasi nga, nagdi-display din tayo ng magandang kaanyuan, di po ba? O yung maganda ang puso mo, ipakita mo. Yung maganda ang puso, i-display natin. Nanay, tatay, hindi lang pang nanay to dahil Mother's Day ngayon. Galabitin mo yung tatay mong katabi. Para sa'yo din to, tatay. Na kailangan ipakita natin yung virtues such as gentleness and humility, kababaang loob, kaamuan, kahinahunan. Amen po ba? Hello? Ba't tahimik na po kayo? Tama po ba? Nanay at tatay, para maging maayos ang samahan sa loob ng tahanan, ipakita natin ang kababaang loob, i-display po natin, nire-remind tayo. We are living in a society that often places excessive emphasis on external beauty and material possession. Nasa mundo tayo na ang focus natin, material possession. Excessive beauty. Gusto talaga natin yung panlabas. Material na bagay. Panlabas, grabe, grandioso, magarbo. Tama? Magarbong gamit. Kasi nandito tayo sa mundo eh. Na makikita mo, pag magarbo, maganda ang gamit, iPhone, hindi mo mailabas yung cellphone mo. Kasi may ginagawa ka pa para siya mag-function. Na lumang modelo na, di po ba? Pag nakakita ka ng taong naka-iPhone, ang tingin mo sa kanya, elite, nakaangat. Pero ang Diyos, wala ka mang iPhone, kung maganda ang puso mo, mahalaga yun sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po, this passage reminds us of the greater value of inner qualities. Next, kanina, challenge. Pangalawa, reminder. Pangatlo, let's invest in the development of our character and the qualities that reflect Christ-like attributes. Paano ka makakapag-invest ng Christ-like attitude? Paano? Invest your time. Mag-ukol ka ng oras. Read the Word of God. Paano mong magagawa yung Christ-like attributes kung di mo naman kilala si Kristo? Amen po ba? Invest your time. Invest your money. Wala kang Biblia, bumili ka ng Biblia. Kung ano-ano na bibili mo, Biblia, hindi ka makabili. Sino walang Biblia? Pero nakakabili ng milk tea maya-maya, milk tea maya-maya, milk tea. Pero Bible, ayaw bumili. Invest your money. Makabili ka ng Bible para may mabasa ka. May pinamimigay na. Binigyan ka na, hindi mo pa rin binabasa. Invest your time para yung Christ-like attributes maisa pamuhay natin. Yung kanina sinabi, ang Diyos maibigin, ang Diyos mahabagin, ang Diyos punong-puno ng kagandahang loob, ang Diyos nagpapatawad. Amen po? It calls us to prioritize cultivating inner virtues such as kindness, compassion, patience, and peace as they are precious in the sight of God. Yan ang mahalaga sa paningin ng Diyos. Kahit yung damit mo, paulit-ulit. Ang mahalaga, maganda ang puso mo. Amen? Amen po ba? Sabi ko kanina, mahirap yung 5. Pero ang sabi po ng Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Subalit, ang bunga
Magbasa po tayo para magrema. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpapigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Mahirap, pero sabi nyo kanina, born again na kayo. Born again na tayong lahat. Ngayon ang tanong, sino yung nakatanggap na sa Holy Spirit? Sino yung naramdaman niya ang Holy Spirit? Nasa kanya na. So nasa yun na ang 9 fruits. 9 na bunga. Amen? Ano-ano nga yung 9 na bunga? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Kung nasa atin na ang 9 na bunga, kaya na ba natin magkaroon ng lovely eyes? Ng tender lips? Ng charming face? Ng gracious hands? And beautiful feet? Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Awitan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, pag nasunod natin ito, walang pinakamasaya kundi ang puso natin. Amen? Kasi ang pusong nagagawa, yung 5 to, napakasaya ng puso natin. Amen? At higit sa lahat, napapangiti natin si Lord. Nalulugod ang Diyos sa pusong merong sinasapamuhay na 9 na bunga. Amen? Awit po tayo sa Panginoon. Sige po. Napakaganda po ng lyrics. Kung gusto po natin ng buhay na binago, kung gusto po natin magkaroon ng napakagandang puso, napakagandang kalooban, gandang walang kupas na mahalaga sa Diyos, awitin natin ng may panalangin ang awiting ito. Let's sing this song as a prayer. Awitin natin na tayo nananalangin sa Diyos. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh God, purify your people, oh God. Yes, Lord. Cleanse us with your fire, oh Lord. Hallelujah, Jesus. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Make us holy, Lord. Make us holy, Lord, we pray. Sige po, manalangin tayo sa Diyos. Yes, hallelujah. Make us holy, Lord. Make us holy. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Yes, Lord. Purify Purify your people, oh God. Yes, hallelujah, Jesus. Cleanse us with your fire, oh Lord. Si Karabashandarabakan. May we walk Uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Make us holy. Make us holy, Lord. We pray, oh God, in the name of Jesus, make us holy. Yes, Lord. Sikarabayaya shandarabababahaye. Our praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Make us holy, Lord. Make us holy, Lord. We pray. Yes, Lord. We are praying In your right now. Make us likeness, holy, Lord. rising Yes, from Lord. the Hallelujah, Jesus.
keyboard muna po tayo. Start po tayo sa simula. Purify your people, O God. God, linisin mo po ang iyong mga anak sa oras na ito. Cleanse us, O God. Cleanse us, O God, with your fire, O Lord. Sikarabashandarabakay. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Manalangin po tayo. Ipanalangin po natin ang aming mga sarili sa Diyos. Make us holy, Lord. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our ways. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Make us holy. Make us holy. Yes, Lord. Gawin mo kaming banal at masunurin sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. In your likeness, righteous in our ways. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Come on, let's worship the Lord. Sige po, let's sing a new song to God. Sambahin natin ang Panginoon. Purify your people, O God. Sikarabasharabakaye. Oh, let's worship the living God. Yes, Lord Jesus. Oh, dakilang Diyos. Linisin mo kami sa umagang ito. Iba na mga nasa online, O Lord. Purify us, Lord. Cleanse us, O God, with your fire in the name of Jesus. Ang aming mga mata, Panginoon, linisin mo. Ang aming mga labi, linisin mo, Diyos. Ang aming mga mukha, ang aming mga kamay, ang aming mga paa, Panginoon. Purify your people, O God. Purify your people. Purify your people, oh God. Yes, O God. Hallelujah. Kahabagan mo kami, O Diyos. Purify us, Lord. Purify us, God, in the name of Jesus. Uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Make us holy. Make us holy. Oh, la 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 la. Yeah, yeah. Shut the rababakay. Yes, Lord. Make us holy. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Let us be a praise to the glory of your grace. Hallelujah. Purify your people, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. Inaangkin po namin, O God, sa oras na ito. Hindi lamang kami, kundi ang lahat na makaka-join sa aming online service na ito. You will purify us, O Lord. You will cleanse us, O God, with your holy fire in the name of Jesus. Ang lahat ng buhay na binigay mo, binigyan mo ng buhay, Panginoon. Babaguhin mo, Panginoon, para mabigyan ka ng karangalan at kaluwalhatian habang nabubuhay kami sa mundong ito. Father God, be glorified, be magnified in our hearts, in our lives, in our families, in our churches, O God, in our country, O Lord. Gawin mo pong liwanag, gawin mo pong asinan sa libutan ang mga anak ng Diyos, O God. Salamat po, salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Nakakaupo na po tayo. Dako po tayo sa offering. God. Are we blessed? Amen. Okay, so offering po tayo. Abba Father, salamat po sa pagkakataong ito, O Lord, na ako yung binigay niyo po ang kanyang pagpapala po sa aming lahat, O Lord. Salamat po, gabayan niyo po ako, O Lord, sa
yung ibibigay na salita niyo po. Yung ibibigay na salita ay sana po may magrema po sa aming lahat. Ang lahat ng mga ito, salamat po Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, ang ating pagsasaluhan po natin ngayon tungkol sa Malakay 3, verses 8 to 12. Ang sabi po dito, magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ng Diyos? Parang imposible, di po ba? Pero ninanakawan ninyo ako, sabi ng Panginoon dito. At itinatanong pa ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi nyo ibinibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. Yan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan, dahil dalhin ninyo ng buong inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Hindi ko papayagang sirain ng peste ang inyong mga pananim, umalagas ang bunga ng inyong mga ubas. Tatawagin kayong mapalad ng lahat ng bansa dahil napakabuting tirhan ang inyong lupain. Ako ang Panginoon, makapangyarihan ang nagsasabi nito. Di po ba? Praise God. Tayo po, sinasabi ho dito na tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay sa atin ng buong ikapo sa storehouse o kabalig. Ito ay pinangako ng pagpapala para sa mga sumusunod sa ating Diyos sa bahay nito. Di po ba? Nangangako at nagbibigay ng pagpapala ang protection ng ating Panginoon para sa mga tapat na nagbibigay sa Diyos. So ang hinihingi lang ng ating Panginoon sa ating mga pinagtatrabahuan ay 10% lang po, di po ba? Kunting purot lang po yun para sa Kanya. Ang lahat naman ng ating mga pagpapalang binibigay po sa atin ay galing naman po to sa Kanya. So, yung 10% lang ay okay na po sa Kanya na ating ibibigay. Dahil ang lahat naman ng mga ito ay Kanyang, kung nagbibigay po tayo sa ating Panginoon, ay ito ay ating pagpapalain. Ang sabi dito, kung di mo ibibigay, ay parang ninanakawan mo na ang Diyos. Ngunit, ang pagbibigay ng ikaw ay bubuhos para sa iyo na umaapaw sa pagpapala. Praise God. So, tinuruan tayo ng Panginoon para tayo ay magbigay na wag nang mag-worry para sa atin bukas. Di po ba? Dahil yun na yung pinangako sa atin. So, kahapon nakapag-survive po tayo. So, bukas naman ay paparangalan naman tayo at ibibigay naman niya kung ano yung ating nais, di po ba? Para bukas. So, whatever may come our way, praise God po sa atin lahat. So, hayaan niyo po akong manalangin yung ating ibibigay na offering and tithes sa ating Panginoon. O Lord Jesus, salamat po sa araw na ito, sa aming ibibigay po sa inyo, O Lord. Ito ay kusa naming ibibigay po sa inyo ito, O Lord. Dahil kayo po ang nagbibigay sa amin ng lahat ng mga ito. Bigyan niyo po kami ng pagpapala, Opo, O Lord. Sa lahat ng aming mga pangangailangan, ang aming mga nais ito, O Lord. Kayo lang po ang magbibigay sa lahat na ito, O Lord Jesus. Salamat po sa lahat. In Jesus' name, we pray. Amen and amen.
pwede na po na tayo magbigay. Amen! Glory to God! Palakpakan po natin ang Diyos! Hallelujah! Let's give the highest praise! Let's give the highest glory and honor to our living God. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa tagumpay ng aming gawain ngayong araw na ito, Diyos. Pagpalain niyo po ang lahat ng anak niyo, O God. Pagpalain niyo po ang lahat na nakarinig ng iyong salita, even ang nasa online service namin, Panginoon. Father God, ang buong isang linggo na aming kakaharapin, muli sa iyong mga kamay po namin pinagkakatiwala, O Diyos. Kayo po ang magbibigay sa amin ng divine provision, divine protection, Father God. At ang lahat ng may sakit na naririto, pinapanalangin namin, even ang nasa online, anumang sakit at karamdamang meron ang iyong mga anak, tanggapin ang bawat isang kagalingan. Amen. Healing, grace, and mercy be upon us. In Jesus' name, hallelujah. Itaas natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Tanggapin ang bawat isang pananampalataya na matatag at matibay, na hindi kayang ibagsak na lahat ng uri ng unos at bagyo ng buhay mula sa ating Diyos Ama. Tanggapin ang bawat isa ang pag-ibig, kahabagan at kagandahang loob ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin ang bawat isang kapayapaan at pakikiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Humayo tayo mapayapa. Magmahalan tayo sa bawat isa. At ibahagi natin ang kagandahang loob, ang pananampalataya at pakikiisa ng Diyos sa ating lahat. God bless you all. This we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. God bless everyone. I'm not waiting for the change to break. I'm not waiting for the prison to open. I am free by the power of the cross. Jesus did it. It is finished. I'm not waiting for the mountain to move. I'm not waiting for addiction to lose. I am free by the power of the cross. Jesus did it. It is finished. When Christ got up, I got up too, and lost its grip he'll have to lose. I said yes to Jesus, and everything changed. Jesus did it. It is finished. Goodbye, shame and brokenness. Hello, joy and happiness. Goodbye, lies and questioning. Jesus did it. Goodbye, fear and anxiety. Hello, joy and perfect peace. Goodbye, lies and questioning. Jesus did it.